May mga taong hindi kailanman aamin sa pagkakamali nila. Hindi dahil wala silang mali, kundi dahil alam nilang kapag umamin sila, mawawala ang kontrol nila sa kwento. Kaya ang unang ginagawa nila, binabaliktad ang pangyayari. Unti-unti nilang babaguhin ang detalye hanggang sa sila ang magmukhang inosente at ikaw ang kontrabida. Kapag may naniwala sa kanila, panalo na sila. Hindi dahil sila ang tama, kundi dahil sila ang unang nakapagkwento. Mapapansin mo rin kapag nahuli sila sa kasinungalingan, hindi nila sasagutin ng issue. Sa halip, sisiraan ka nila. Babanggitin ang mga kahinaan mo. Ipapakita na ikaw ang problema. Dahil alam nilang mas madaling sirain ang reputasyon ng tao kaysa harapin ang katotohanan. May mga taong umiyak hindi dahil nasaktan sila, kundi dahil iyon ang pinakamabisang paraan para makuha ang simpatya ng iba. Ang totoo, hindi lahat ng umiiyak ay biktima. At hindi lahat ng tahimik ay may kasalanan. Kaya huwag mong ubusin ang oras mo sa pakikipagtalo sa taong ang layunin ay hindi maintindihan ang katotohanan, kundi baguhin ito para pabor sa kanya. Ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw. Hindi ito kailangang pagandahin. Manatili kang kalmado. Hayaan mong ang ugali ng tao ang magsalita para sa kanya. Ang kasinungalingan ay maaaring manalo ngayon, pero may isang bagay na hindi nito kayang talunin: ang panahon. Dahil habang tumatagal, ang mga maskara ay nalalaglag. Ang mga kwentong gawa-gawa ay nagkakabutas. At ang katotohanan, kahit gaano pa katagal itago, laging nakakahanap ng paraan para lumabas.